Bago mo matapos panoorin ng video na ito, makakatama ang Ukraine ng 60 target ng Russia gamit ang drone nila. Kung nagdududa ka pa sa husay ng Ukraine sa drone warfare, sapat na ang estadistikang yon para mawala ang pagdududa mo. Nagpapakawala ang Ukraine ng napakaraming pag-atake na halos natatakpan na nito ang langit. Hindi na sumisikat ang araw para sa maraming tauhan ni Putin sa frontline at iba pang lugar. Ang huling 6 na buwan ang pinakamadilim na panahon para sa militar ng Russia. Katatak sa kasaysayan ang ginawa nun ng Ukraine. Ang mga dalubhasa sa drone warfare ay nakamit na naman ng isang malaking tagumpay na nagpapakita kung gaano sila kalayo sa kanilang mga kalabang Ruso. Inanunsyo ng Ministro ng Depensa ng Ukraine na si Mikhailo Fedorov ang bilang sa Telegram noong Hunyo 22. Simula ng taon, mahigit 800,000 target ng kalaban ang tinamaan ng unit ng unmanned systems, ayon kay Fedorov. Malaki ang bilang ngayon at lahat ay kumpirmado. May litrato at video ang Ukraine ng bawat target na tinamaan nila. At malamang naka-upload lahat ito sa Delta system nila. Ang 800,000 target ay hindi rin nangangahulugang 800,000 drone. Marami sa mga iyon ay tinamaan ng drone na posibleng gumamit ang Ukraine ng milyon-milyong unmanned aerial vehicles para magdulot ng malaking problema sa mga tagaplano ng militar ng Russia. Iyan ang tamang salita para ilarawan ang nangyayari sa Russia, lalo na't mas marami pang numero. Sabi ni Fedorov, nakapatay o nakasugat ng 167,000 Russian occupiers ang drone attacks ng Ukraine mula 2026, isang malaking bilang. Katumbas ito ng humigit kumulang 27,833 na Russian casualties bawat buwan na dulot ng mga drone ng Ukraine. Huwag kalimutan, may mga araw pang natitira sa Hunyo. 8 pa lang araw mula anunsyo ni Fedorov, kaya posibleng tumaas pa ang average na yon. Ayon sa United, 24 media noong Hunyo, 22, mahigit 1,000 tropang Rusya kada araw ang namamatay sa loob ng isang buwan. Unang beses mula Marso 2025. Binanggit nito ang bilang na nasa pagitan ng 1,130 at 1,550 tropa ang nalalagas halos araw-araw ngayong Hunyo, na may 3 araw lamang sa panahong yon na ang nalugi ay bahagyang higit sa 1,100. Pwede tayong gumawa ng kaunting matematika dito at magkakaroon pa tayo ng iba pa sa loob ng ilang minuto. Kaya tandaan mo yan. Kung kukunin ang gitna ng saklaw ng United, 24 media lalabas na may average na 1,300 at 40 kaswalti ng mga Ruso kada araw ngayong Hunyo. Sabi ni Fedorov, ang mga drone na yon ay bumubuo ng mahigit 70% ng mga pag-atake ng kalaban. Kaya ipagpapalagay natin na ganoon din para sa mga kaswalti. Nagbibigay ito ng daily average na 1,206. I-multiply mo yan ng 8 at magkakaroon ka ng 9,648 dagdag na kaswalti mula sa mga drone pagdating ng katapusan ng Hunyo. Binanggit lang natin na ang buwanang average na kinuwenta natin kanina ay tataas. Idagdag mo ang 9,648 na kaswalti sa 167,000 na napatay o nasugatan na sinasabi ni Fedorov at makakakuha ka ng 170. 6,648. Hatiin mo yan sa 6 na buwan sa unang kalahati ng 2026 at makakakuha ka ng bagong buwanang average na 29,441. Malapit na yan sa 3,000 at 1,000 kaswalti kada buwan para kay Putin. Lahat ng ito ay dahil sa mga drone. Ito ang resulta ng patuloy na pagigting ng estratehiya ng Ukraine na nakabatay sa mga drone. At hanggang sa puntong ito, Mayo 2026 ang naging pinakamalaking buwan na naitala ng hindi mapigilang hukbo ng mga drone operator. Noong Hunyo 11, sinabi ni Alexander Syrskyi, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, na tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang halos 100 at 80,000 target militar,
12.7% mas mataas kaysa noong Abril. Kahit pa may dagdag na araw sa buwan, hindi yun sapat para ipaliwanag ang ganoong kalaking pagtaas. Patuloy na pinalalawak ng Ukraine ang kalamangan nito sa mga drone at lalo pa itong lumalaki kada buwan. Bukod sa mga nasawi, malaki rin ang gastos ng Russia dito. Isang araw lang ng Hunyo ay patunay niyan. Noong Hunyo siyam, iniulat ng United 24 media na umabot sa $331 milyong ang halaga ng kagamitan ng Russia na nasira sa mga pag-atake ng Ukraine sa nakaraang 24 na oras. Kasama sa mga nawalang yon ang 75 artillery systems, 2 air defense systems, 4 na tangke, 5 armored vehicles, at 4 na multiple launch rocket systems. Hindi natin ipagpapalagay na araw-araw ay ganito kalaki ang pinsalang pinansyal na ginagawa ng Ukraine sa Russia. Pero malinaw na makikita natin mula sa araw na ito pa lang na bilyon-bilyong dolyar na halaga ng kagamitan ang nawawala sa Russia bawat buwan sa Ukraine, na maaring mas masakit para kay Putin na walang puso at malupit kaysa sa bilang ng mga nasawi. Hindi talaga iniintindi ni Putin ang mga tao. Pero kapag tinamaan mo ang militar ng Russia sa kanilang bulsa, biglang magbibigay pansin ang psychopath na si Putin. Sa simula ng video, sinabi namin, pagkatapos nyo itong panuurin, may 6 na pong bagong target ng Russia na nawasak ng Ukraine. Totoo ba ang mga numero? Alamin natin. Ginawa ni Fedorov ang kanyang pahayag na 800,000 target na yung 2026 noong ika-22 ng Hunyo. Kaya kung bibilangin lang natin hanggang doon sa Hunyo, may kabuuang 173 araw tayo. Hatiin ang 800,000 target sa 173 at makakakuha tayo ng tinatayang average na 4,624 na target na tinatamaan bawat araw. Ibig sabihin, 172 yon kada oras o mahigit 48 pag-atake bawat 15 minuto. Karaniwan, 16 hanggang 18 minuto ang haba ng mga video natin. Baka medyo napalaki lang natin ang estima, pero hindi naman sobra. Sa 17 minutong video, 57.6 target ng Rusya ang tinatamaan, katumbas ng 30.38 kada minuto. Halos hindi natin maunawaan ang dami ng mga drone na kailangan para magawa ang ganitong bagay. At ipinapakita lang nito kung gaano kalaki ang pagtutok ng Ukraine sa kanilang estratehiyang nakabase sa mga drone. Walang sagot ang Russia dito. Tama na ang mga numero. Nahihilo na tayo. Tingnan natin kung ano ang tinatamaan ng Ukraine. Hindi lang casualty ang problema ni Putin. Oo, humihina ang Russia dahil sa pagkawala ng mga sundalong itinutulak sa unahan. Pero ang tunay na problema ay tinatamaan ng Ukraine ang lahat ng target na militar gamit ang kanilang mga drone. Pinunto ni Fedorov na bukod sa mga tauhan, tina-target ng drones ng Ukraine ang artillerya, multiple launch rocket systems, air defenses, sasakyan, command posts, imbakan ng bala, electronic warfare stations, at ground robotic platforms ng Russia. Sa madaling salita, lahat. Hindi pa kabilang dito ang oil refinery, dipo at mga ferry na may dalang supply na winasak ng Ukraine sa daungan ng Russia sa Kharkiv ilang araw bago isiwalat ni Fedorov ang kanyang nakakagulat na bilang. Hindi na natin kailangan si Fedorov para malaman ang mga target na ito. Nakikita natin araw-araw. Noong Hunyo 23, iniulat ng UNN na 600 at 26 na sasakyan at fuel tanker ang nawasak ng Ukraine sa nakaraang 24 na oras. Iyan ay isang record sa loob ng isang araw. At nangyari ito matapos ulit-ulitin ng Ukraine ang pagtatakda at pagbasag ng record na yon ilang beses noong Mayo at Hunyo. Ang logistical lockdown program para ihiwalay ang Crimea ay matagumpay na makikita sa araw-araw na wasak at nasusunog na daan-daang sasakyan. Ang mga drone ng Ukraine ay sumasaklaw na ngayon sa gitnang bahagi hanggang 300 kilometro sa likod ng mga frontline, na siyang dahilan kung bakit nagiging posible ang ganitong uri ng mga pag-atake laban sa mga sasakyan. Pati na rin ang karamihan sa iba pang uri ng mga target na binanggit ni Fedorov. Hindi na lang ang lakas tao at gamit ng Russia sa frontline ang nanganganib na yon. Mabilis na tumataas ang pag-atake ng Ukraine
dahil sa bagong henerasyon ng mga drone noong 2026. Kaya wala nang ligtas na lugar sa malapit na likurang bahagi ng Russia ngayon. Malaking epekto sa Russia ng mga pag-atake sa gitna, nagkulang sa gasolina, kaya napipilitang mag-isip ang Kremlin na mag-angkat. Hindi dapat nangyayari yon. Karaniwan, gumagawa ang Russia ng higit pa sa sapat na gasolina para sa sariling pangangailangan at kumikita ng bilyon-bilyon mula sa pagbebenta nito. Lalong lumalakas ang pag-atake ng Ukraine sa malayuan, kasabay ng sunod-sunod na atake at malawakang pagwasak sa gitna. Iniulat ng Washington Post na nilampasan ng Ukraine ang dating record ng buwanang paglulunsad ng mga drone para sa malayuang pag-atake noong Marso. Mahigit 7,000 UAV ang pinadala sa Russia. Hindi bumagal ang Ukraine mula nun. Patuloy nitong binabayo ang Russia ng malalaking malalayuang pag-atake gamit ang drone na umaabot hanggang sa pinakaloob ng mismong puso ng kanilang bayan. Nasa panganib ang Moscow. Noong Hunyo 18, sinabi ng Ministeryo ng Depensa ng Russia na 972 Ukrainian drone ang kanilang napabagsak sa loob ng 24 na oras sa pag-ataking umabot sa malaking bahagi ng Russia at mga sinakop nitong teritoryo kabilang ang kabisera. Ang ganong kalaking bilang sa bawat aspeto ng digmaan ang dahilan kung bakit nagawang tamaan ng Ukraine ang 800,000 target sa loob lamang ng halos 6 na buwan. Patuloy lang ang pagdating ng mga drone. Tinatakpan nila ang langit, nililito ang air defense, at ginagawang imposibleng mapigilan ng Russia ang lahat ng iyon. Ang nakikita natin dito ay ang kalamangan ng Ukraine sa mga drone at ang dahilan kung bakit mahigit 70% ng mga target na tinatamaan ng bansa ay napapatumba gamit ang mga drone. Pero ang malaking tanong ngayon ay, kaya bang mapanatili ang lahat ng ito? Ang simpleng sagot ay oo. Pwede pa nating palalimin ang sagot. Hindi lang isang salita. Marami pang ganito, kaya kung may natutunan ka sa The Military Show, mag-subscribe at panoorin agad ang video. Pagdating sa pagpapanatili, maaari nating lapitan ang paksa mula sa dalawang anggulo. Panatilihin ang dami ng drone at ipagpatuloy ang pagtama sa bilang ng mga target na iniulat ni Fedorov kung hindi man dagdagan pa ang bilang na yon. Magsimula tayo sa pangalawa. Kayang mapanatili ng Ukraine ang kanilang resulta dahil sa ilang dahilan. Una ay ang E-Points system. Binibigyang diin mismo ito ni Fedorov na tinutukoy na ang mga drone operator ng Ukraine ay tumatanggap ng E-Points sa pamamagitan ng sistemang ito na maaari nilang ipagpalit sa Brave One market platform para sa mas maraming drone, kagamitan, piyesa at maging mga maliliit na armas. Kasama sa sistemang yon ang mga leaderboard kasama ng mga insentibong ito na sa isang banda ay ginagawang parang laro ang buong proseso ng Ukraine sa paggamit ng mga drone para pabagsakin ang Russia. Higit pa ron, ipinapakita rin ito sa Ukraine kung aling mga unit ang pinakamabisang gumagamit ng mga drone at, na mas mahalaga, kung anong uri ng mga drone ang dapat paglaanan ng pondo. Ayon kay Fedorov, dahil sa E-Point system, natutukoy nila ang pinakamatisang teknolohiya at unit, kaya mabilis nilang naipapalaganap ang mga ito sa buong militar. Ayon sa mga leader ng depensa, 75% ng drone units ng Ukraine ay kasali na sa programang ito. Nagkakompetensya para sa pinakamaraming tama sa mga target ng Russia. Bagamat may argumento na nakakabahala ang pantingin sa digmaan na parang video game dahil sa pagde-dehumanize, nananatiling totoo na nagkakaroon ng resulta ang Ukraine. Mas marami ng target ang tinatamaan. Mas malinaw na sa Ukraine kung aling mga drone ang epektibo. Nagagamit din ang platapormang ito para ikayatin ang mga unit na pumili ng pinaka-epektibong drone para sa kanilang gawain. Ito ay insentibo na may malinaw na layunin. Makikikita ng lahat ang resulta. Ngayon na may sistema na sila, hindi na lalayo ang Ukraine. Sa halip, lalo lang nitong pinagtitibay ang ginagawa nito, gaya ng sa logistics lockdown. Ayon sa Ministry of Defense ng Ukraine, ang pondo ay ipapamahagi sa pamamagitan ng E-Point system para sa mga team na eksperto sa opensibang sumisira sa logistics ng Russia. Sa madaling salita, sinasabi ng Ukraine na, magaling kayo dito, kaya heto pa ang dagdag na pundo para mas magawa ninyo ito, na isang epektibong paraan para masigurong ginagamit ng mga sundalo ang kanilang lakas at makamit ang pinakamataas na bisa sa labanan. Pinalalakas yon ng problemang gawa ng Ukraine para sa Russia, na tumutulong sa Ukraine mapanatili ang dami ng mga pag-atake nito.
Mahina ngayon ang depensa sa himpapawid ng Russia. Sabi ni Fedorov, tinatarget ito ng mga drone ng Ukraine, pero walang ibinigay na detalye. Tayo na ang magpapaliwanag. Noong 2020 hanggang 2026, winasak ng Ukraine ang mahalagang depensa sa himpapawid ng Russia at mga sinakop nitong teritoryo. Alam nito na, hirap ang Russia gumawa ng bagong sistema at radar dahil sa parusa at supply. Kaya bawat sirang depensa sa himpapawid ay nag-iiwan ng puwang na pwedeng samantalahin. Mula Hunyo 2025 hanggang Marso 2026, isinagawa ng Ukraine ang 470 dalawang pag-atake sa mga air defense system, ayon sa Kiev Independent. Ayon sa UKRI Inform, naging masaker ang Marso para sa depensa sa himpapawid ng Russia dahil 39 surface-to-air missile system at 15 radar ang nawasak ng Ukraine sa buwan na yon. Unti-unting pinapahina ng Ukraine ang depensa sa himpapawid ng Russia, kaya mas matagumpay ang mga drone attack sa malayo at katamtamang distansya. Ayon sa Defense Blog, ang mga drone na ilang libong dolyar lang ang halaga sa paggawa ay nakakapasok na ngayon sa depensa sa himpapawid ng Russia. O kaya naman ay hindi na nila ito nasasalubong. Kaya nagkakaroon ng penetration rate na nasa pagitan ng 20 at 30% sa mga malalalim na strike campaign ng Ukraine. Mas mataas ito kaysa dati, na nagpapakita ng laki ng pagbagsak ng panangga sa himpapawid ng Russia. Tulad ng E-point system, ang estratehiyang ito ay nagpapalakas sa sarili. Habang mas hinihikayat ng Ukraine ang mga pag-atake laban sa mga sistema ng depensa sa himpapawid, mas maraming pagkakataon ang nabubuo para tamaan ang iba pang mga target. Kung ilipat ng Russia ang depensa sa himpapawid para protektahan ang mahihinang lugar, hihina naman ang ibang reyon. Habang dumarami ang pag-atake ng Ukraine, lalong lumalala ang problema at nabubuo ang mapaminsalang siklo na hindi matakasan ng Russia. Sa huli, ang Ukraine ang susi sa pagpapanatili ng tagumpay ng mga pag-atake. Ang kanilang estratehiya nitong mga nakaraang buwan ay naging napakatalino. Malaking bahagi ng dahilan kung bakit mataas ang bilang ng mga natatamaan nilang target ay dahil napagtanto ng Ukraine kung gaano kaepektibo ang kanilang mga pag-atake sa gitnang saklaw. Iyan ang layunin ng Logistics Lockdown Program. Gamit ng Ukraine ang bagong henerasyon ng mga drone para tamaan ang mga target na hindi inasahan ng Russia na madaling tamaan ng mga drone. Dahil dito, hindi mahigpit ang depensa sa mga target na yon, kaya mas nagtatagumpay ang Ukraine. Ang nakikita natin sa estratehiyang ito ay isang hindi inaasahang pagbaligtad sa digmaan sa Ukraine at nagbigay ito ng napakalaking momentum sa Ukraine. May multi-layered na drone strategy ang Ukraine na sumasaklaw sa kill zone sa harapan. Gamit ang maraming FPV drone, malamang ito rin ang dahilan ng karamihan sa mga kaswalti na naidulot ng Ukraine ngayong unang kalahati ng taon. Gitnang saklaw na pag-atake gamit ang drone at malalim na atake ng Ukraine para pabagsakin ang makinang pandigma ng Russia mula sa loob. Pagsamahin mo lahat ng yan at makakakuha ka ng mas mahihinang pag-atake ng Russia sa harapan, na dulot ng kawalan ng kakayahan na magkoordina at suportahan ng mga tropa sa unahan na alinman ay nasa likuran. Habang humihina ang Russia, lumuluwag ang presyon sa Ukraine at nadaragdagan ang tsansa para sa mga pag-atake ng drone. Paulit-ulit itong nangyayari. Habang mas madalas tamaan ng Russia, mas madaling makapag-atake muli. Sa puntong nito, ang militar ng Russia ay parang isang boksingero hilo sa suntok, natitisod mula sa bawat tama at hindi na maitataas ang mga kamay para depensahan ang sarili. Kaya tiyak na mapapanatili at mapapalawak ng Ukraine ang bilang ng target na tinatamaan nila sa unang kalahati ng 2026 dahil sa kanilang estratehiya at paraan sa bagong anyong ito ng digmaang panghimpapawid. Gayunpaman, nakadepende ito sa pagpapanatili ng dami. Kaya ba ng Ukraine yun? Kung basehan ng 2026 na nakita natin, oo ang sagot. Sa ulat noong Hunyo, 16 sinabi ng Liga na inanunsyo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine mula sa Group of 7 Summit na nasa tamang landas ang Ukraine para makagawa ng 10 milyong drone bago matapos ang 2026.
Iyan ay malaking pag-unlad kumpara sa 4 milyong drone na nagawa ng Ukraine noong 2025 na 40 beses mas marami kaysa sa nagawa ng US noong parehong taon ayon sa ulat ng liga. Ayon kay Zelensky, 500 kumpanya na ang aktibo sa drone at robotics sector ng Ukraine. Mas nakababahala sa Russia, sinabi ng presidente ng Ukraine na kaya nilang gawing 20 milyon ang drone bawat taon kung kailangan at may sapat silang pondo. Hindi problema ang dami kapag nakita ang mga numerong ito at malaki ang tulong nito sa pagpapaliwanag kung paano naabot ng Ukraine ang 800,000 target sa unang kalahati ng 2026. Huwag ding kalimutan na mas tuso na ang Ukraine sa drone diplomacy. Alam ng Ukraine na sila ang nangunguna sa mundo sa pag-unawa at pag-develop ng drone technology. Gusto ng mga tao sa kanluran ang meron sa Ukraine. Kaya nagagawa ng Ukraine magtatag ng mga inisyatiba tulad ng Drone Deal Initiative. Ang programang tumutulong sa integrasyon ng Ukraine sa mga pandaigdigang kapartner at nagsisiguro ng pondo para sa depensa nito ay may 27 miyembro na, kabilang ang 15 miyembro ng NATO. Sapat na ang ginagawa ng Ukraine at nagsisimula na itong maghanda para makagawa pa ng higit. Sinusubukan ng Russia na makasabay. Ayon sa Moscow Times, layunin ng Russia na makagawa ng 7.3 milyong FPV drones sa 2026 kasama ang libu-libong long-range drones. Hindi pa naabot ng Russia ang antas ng Ukraine sa dami at kalidad ng mga drone. Ukraine News, ayon kay Sersky, may 1.5 sa isa na kalamangan ang Ukraine sa FPV drones sa maraming bahagi ng front. Nagsisimula na nating makita na natutumbasa na ng Ukraine ang Russia sa bawat putok, pati na rin sa katamtaman at malayo ang distansya. Sa madaling salita, ilang hakbang pa rin ang atras ng Russia kumpara sa Ukraine at ginagawa ng Ukraine ang lahat ng makakaya nito para manatiling nahuhuli ang hukbo ni Putin. Ano ang ibig sabihin ng 800,000 target na tinamaan sa unang kalahati ng 2026? Hindi pa ito ang rurok, hindi pa nararating ng Ukraine ang tugatog nito. Ang nakikita natin dito ay isang babalang putok lamang. Ipinapaalam ng Ukraine sa Russia ang dami ng target na tinamaan para ipakita kay Putin na lalala pa ang sitwasyon ng Russia. May estratehiya, sapat na produksyon, at katuwang ang Ukraine. Pwede nitong gawing isang mahalagang yugto ang 800,000 sa landas nila. Hindi bilang sugdulan ng drone strategy nila. Marami pang darating. Balikan kami matapos ang 6 na buwan. May hinala kaming mag-uulat kami na maaabot ng Ukraine ang 1 milyong target na tinamaan sa ikalawang kalahati ng 2026. Habang hinihintay ng Rusya ang malagim na yugtong yon, may isa pa itong kailangang lutasin na problema. Mga mamamatay taong lapis na Mach 3. Parang baliw pakinggan, di ba? Pero pwede mong malaman kung ano ang mga ito at paano ginagamit ng Ukraine para gambalain ang panghimpapawid na estratehiya ng Rusya sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe at abangan ang araw-araw na video mula sa The Military Show. Salamat sa panonood.